Ay, hello mga guys, Admin Rich po ito. Komentuhan lang po natin itong binalita ng Politico. Ang sabi po mga kaibigan ng Politico, VP hit by 4 in 10 netizens. Sara Duterte's criticism of Marcos admin backfires. Tama naman po mga kaibigan Kung gaano niya gustong sirain ang gobyerno ni Pangulong Marcos ay nag-backfire naman po sa kanya at siya po ang nasisira. In fact, mga kaibigan, nakikita na nga natin yan sa mga nagdaang 2 survey na bumaba po ang kanyang net satisfaction. At nakita po natin mga kaibigan na lahat po ng mga issue na nire-raise at nire-reklamo niya ay nagba-backfire po para pong missile na sumabog mismo sa kanyang mukha. Biruin niyo mga kaibigan yung nire-reklamo niya tungkol sa flood control. Ayan, samantalang ang kanyang tatay ay meron daw tinapos na 11,340 na flood control. At yung nireklamo naman niya na bakit daw walang master plan, hello, sabi nga ni Senate President Cheese Escudero, 6 na taon yung tatay niya, bakit walang master plan? Bakit hindi man lang nagawa yung master plan na yan para napa-implement, para maging guide din ng Marcos administration? Diba? So mga kaibigan, talagang siya dun para siyang binuhusan ng malamig na tubig dun. And then ano pa mga kaibigan, nirereklamo din niya yung pagbaha daw ng Davao. Hello, sino ba ang dekada na humawak ng Davao? Di ba kayo ng mga Duterte? Bakit mo isisisi sa Marcos admin? Pangalawa, yung kapatid mo binigyan ng 51 billion. And then anong sinasabi? Inilagay daw sa flood control. Bakit bumaha sa Davao? Boomerang talaga. Lahat ng kanyang reklamo, nag-boomerang sa kanya. Ano pa mga kaibigan? Yung reklamo pa niya, yung sagaa daw, sa budget daw, mali daw yung pagkakalagay ng distribute ng mga pera, mali din daw yung paggastos. Hello? Boomerang na naman sa kanya. Bakit? Kasi sabi nga ng isang kongresista, nung panahon na ikaw ang DepEd Secretary, wala ka namang say. Diba? At napag-alaman natin mga kaibigan na talagang itong pagbusisi tungkol sa mga budget na to, pagdidepensa sa budget na to, ay inaasa lang pala ni Sara Duterte sa kanyang mga USEC at sa kanyang mga ASEC. At kita nyo naman mga kaibigan, sa panahon naman nung siya ang DepEd Secretary, wala naman siyang reklamo. Yan po ang sinasabi po ng isang kongresista, bakit ngayon ka lang nagre-reklamo? Anong dahilan? Bakit noon hindi ka naman umiimik? Diba? So, ano pa mga kaibigan? Sabi ko nga, locus talking, siya pa talaga ang may ganang magsalita tungkol sa budget. Samantalang siya at ang pamilya niya ang may, alam niyo na, may history. 125 million ginastos lang in 11 days. Pulong Duterte, 3 years lang, 51 billion. Si Digong, magkano ang kanyang confidential funds sa mayor siya at nung Pangulo siya ng Pilipinas? At magkano ang utang na iniwan niya sa Pilipinas? 7.6 trillion. Ano pa yung mga katiwalian ng kanyang administrasyon sa DepEd? Pagbili ng mga laptop na mga overpriced na instead na magkaroon ng mga laptop yung mga estudyante natin ay hindi na nagkaroon. Naghihiraman na lang. No? Sa isang estudyante o 3 ang nag-share sa laptop. May iba pa nga talagang hindi nakakahawak ng laptop. Diba? Samantalang, ang programa, mga kaibigan, bawat estudyante dapat may laptop. Pero dahil nga sa overprice, hindi po nangyari yun. Ano pa? Yung 10 billion plus na ayuda na hinahanap ni Manny Pacquiao na dapat daw napunta sa taong bayan pero hindi napunta sa taong bayan. Ano pa? Yung sa DOH, Department of Health, na 67.6 billion na hinahanap, mga kaibigan, sa Department of Health. Kaya during that time, nakita nyo naman ang mga senador, buong Senado yan, nagsasabi kay Pangulong Duterte na pwede ba tanggalin mo na si Duque, pero hindi pa rin niya tinatanggal. Ano pa? Yung issue ng Parmali na ibinigay nila sa Parmali yung kontrata para makabili ng mga pangangailangan sa COVID-19. Ano pa? Yung 200 plus na proyekto ng gobyerno na ibinigay lang sa tatay, sa siblings, di Bongo, di umano. Ito yung yung isinasampa ni Trillanes na plunder case kina Bongo at kay Duterte. Just lately, ito lang, itong ano lang na to, itong buwan na to.
marami pang iba. Ano pa pala yung frigates ba yun? O frigates. Oh. Ang dami pa mga kaibigan. Kaya, ang masasabi ko, wala kang credibility para magbanggit tungkol sa budget. Wala. Kasi kayo ang talagang merong history pagdating dito. No? Kaya lahat talaga ng sinasabi niya, boomerang, bumabalik talaga sa kanya. Tapos may parinig pa siya na dapat daw yung mga leaders ng bansa not motivated by money, by cocaine, and champagne. Hello? So, ibig mo sabihin, naniniwala ka pala na si PBBM ay nagko-cocaine? Hello? Napaka-engot mo naman. Nakipag-unity mo ka sa isang tao na alam mo naman pala na nagko-cocaine? Just in case na totoo yung sinasabi mo? Hello, ito sasabihin ko sa iyo, mas mukha pa nga kayong nagko-cocaine dahil kayo talaga may manifestation. Bakit? Yung ugali nyo nga lang na para kayong may mga mood swings, galit ngayon, bukas mabait, biglang galit na naman, pagkatapos naninira ng mga tao, sinisiraan yung mga tao, ginigiba, kapag against, gigibain. Pagkatapos yung style ninyo sa Davao, yung ganon, gawain ba yan ng matinong tao? Di ba gawain yan ng mga tao na lango sa pulburon? So, tigilan mo yung kakasabi ng ganyan kasi hindi na yan uubra. Sa kagustuhan mo na sirain ang ating Pangulo ngayon, eto, bumabalik sa iyo ang paninira ninyo. O, kita mo, pro Duterte, 16% na lang kayo. Nung nakaraan, nasa 20 kayo eh. Ngayon, naging 16% na lang, nabawasan. O, sa susunod pa na mga buwan, ipagpatuloy nyo lang yung paninirang puri nyo sa ating gobyerno at sa susunod na mga buwan, 10%, and then pagpatuloy nyo lang, 5% hanggang sa ang matira sa inyo, 1%. Mga taga Davao na lang. So, eto ang masasabi ko ha. Eto ang masasabi ko. Ang Pangulo natin, ginagawa ang lahat ng paraan para talagang ipag-unite ang bayan natin. Pero nandito kayo na mga Duterte na ginagawa nyo, pinagwawatak-watak nyo ang bayan. Binibigyan nyo ng kalituhan ang isip ng mga tao. Kaya nakita nyo naman ang ating Pangulo, very sincere sa ginagawa niyang proyekto, pabahay, yung pagpamimigay ng mga hindi lang ayuda, kundi ng mga makabagong makinarya, mga boats, mga tractors, backhoe sa mga farmers natin, mga kaibigan. Binibigyan ng mga financial assistance sa mga maliliit nating mga kababayan. Inuna pa talaga yung Mindanao, mga kaibigan. No? So, Luzon, Visayas, Mindanao po yan at NCR pupuntahan ng ating Pangulo at nagaganap na po yan. Kaya nakita nyo mga kaibigan, ang mga tao ngayon nabubuksan na ang mga matay. Nakikita na nila kung sino talaga ang nakakatulong. Kahit nga sa Mindanao, galit na galit kayo kay President Marcos, 'di ba? Pero sa Mindanao, ongoing na yung kanyang mga pabahay na ginagawa diyan, 'di ba? Sa baluarte ni Leni Robredo na 'di ba galit na galit siya noon kay PBBM sa panahon ng eleksyon. Pero ngayon, kita niyo naman mga kaibigan, ongoing yung mga pabahay na pinapagawa ni PBBM sa Camarines Sur. 'Di ba? At hindi lang yan, sa buong bansa. Meron pang mga Philippine Cancer Center, panibagong heart center, panibagong kidney center, panibagong children's hospital, at marami pang iba. Mga kaibigan, double time ang gobyerno natin ngayon. Sobrang nagtatrabaho ang ating Pangulo at ginagawa niya ang lahat ng paraan para maiangat ang buhay natin. Pero eto tayo, meron tayong Duterte family na pinapabagsak ang gobyerno. So, mga kaibigan, kung kayo ay supporter pa rin ng mga Dutertes, mag-isip-isip kayo. Gusto nyo ba na magkaroon tayo ng isang magiging Pangulo na Duterte na ganito ang ways? Napaka-immature, napaka-insecure, at kapag merong disgusto, padadaanin sa parinig, at kita nyo naman, pagdating sa national issue sa West Philippine Sea, no comment. Pagdating sa mga nasusugatan natin ng mga Navy, mga Coast Guard dahil sa pagtatanggol ng ating soberenya sa West Philippine Sea, no comment siya, mga kaibigan. Pagdating sa mga national issue, no comment. Pero pagtungkol sa pamilya ni Kibuloy, sa kanyang pamilya,
sa SMNI, kina Eric Celis, Loren Badoy, at sa kanilang mga kaibigan, andyan siya. Mabilis pa sa alas 4, naghahayag ng kanyang mga komentaryo. At kita nyo naman, nung tinanggalan siya ng 75 na PNP, 4 na pages ang kanyang naisulat. Hello, pwede naman pala siyang magsulat? Pwede naman pala siyang magbigay ng statement? Bakit no comment siya sa West Philippine Sea? Bakit no comment siya sa POGO issue? Admin Rich po!